Ibinunyag ni Congressman Terry Ridon na may hawak silang bagong alas na pwedeng gamitin bilang karagdagang bala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At hindi lang ito basta usapin na lang ng pera, kundi tungkol sa mga hindi deklaradong ari-arian. Ayon kay Ridon, nakitaan ng butas ang SALN ni Duterte. Partikular dito ang mga nakatagong armas o undeclared firearms na hindi di umano inilagay ng Vice Presidente sa kanyang opisyal na ulat na isang malinaw na paglabag sa batas ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa paliwanag ni Ridon, ang bawat opisyal ng pamahalaan ay obligadong ilagay ang lahat ng kanilang pagmamay-ari sa SALN. Mula sa lupa, mga sasakyan, mga alahas, hanggang sa mga baril na nakarehistro sa kanilang pangalan. Ngunit sa pagsusuri ng mga eksperto sa batas, lumalabas na may mga high caliber na armas ang Vice Presidente na hindi sumasalamin sa kanyang mga isinumiteng dokumento noong mga nakaraang taon. Para sa mga prosecutors, hindi ito simpleng pagkalimot lang kundi isang sadyang pagtatago ng impormasyon. Ang bagong ebidensyang ito ay planong isama ng House Prosecution Team bilang karagdagang artikulo o suporta sa darating na paglilitis. Dagdag pa rito, ang isyu ng mga hindi deklaradong baril ay direktang nagpapatibay sa mga aligasyon ng betrayal of public trust at graft na nauna nang isinampa laban sa kanya. Dahil sa paglabas ng ulat na ito, mas lalong ginanahan ang mga pribadong abogado at mga kongresista na may hawak sa kaso. Naniniwala si Ridon na ang paglutang ng isyong ito ay magiging daan para mas marami pang mga whistleblowers o mga saksi mula sa Davao at iba't ibang ahensya ang magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sa kabilang banda, inaasahan na natin ang magiging depensa ng kampo ni Duterte. Tiyak na sasabihin ng kanyang mga abogado na ito ay bahagi lamang ng politikal na panggigipit o harassment ng kasulukuyang administrasyon upang sirain ang kanyang pangalan bago ang trial sa July 6. Ngunit ayon sa mga legal experts, mahirap talunin ang dokumento kung ang mga baril ay rehistrado sa ilalim ng kanyang pangalan sa PNP Firearms and Explosives Office pero wala sa kanyang SALN, malinaw na may pananagutan siya sa ilalim ng Republic Act 6713. Habang dumarami ang ebidensya, lalong nagiging delikado ang sitwasyon para sa magkabilang panig. Dahil dito, muling nagpaalala ang House Prosecution Team sa PNP at NBI na doblehin ang pagbabantay para sa gaganaping pre-trial conference ngayong June 18. Kailangang masiguro ang kaligtasan ng mga testigo at ang proteksyon ng mga sensitibong dokumento. Lalo na't kasama na sa usapin ngayon ang mga hindi deklaradong armas bukod pa sa 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos na pondo ng DepEd. Ang pagpasok ng bagong isyong ito ay patunay na hindi basta-basta magiging madali ang takbo ng trial sa Senado. Ngunit sa tulong ng bagong pamunuan sa ilalim ni Acting Senate President Win Gatchalian, umaasa ang marami na masusunod ang tamang proseso ng batas nang walang kinakampihan. Ang kaganapang ito ay nagpapakita sa atin na sa bawat aspeto ng ating buhay, ang mga patakaran at panuntunan ay ginawa para sa lahat at walang sinuman ang pwedeng lumakdaw dito dahil lang sa kanilang mataas na posisyon. Kapag ang isang tao ay humingi ng tiwala ng publiko, kasama doon ang responsibilidad na maging bukas at tapat sa bawat detalye ng kanyang pamumuhay. Ang lakas ng ating sistema ay hindi nakukuha sa tapang ng pananalita o sa dami ng mga taga-suporta, kundi sa kahandaan nating magpasakop sa iisang pamantayan. Sa ating mga sariling trabaho at komunidad, ang pagiging tapat sa mga maliliit na obligasyon ang nagpapakita ng tunay na kalidad ng ating pagkatao. Ang takbo ng hustisya ay hindi pwedeng ibase sa emosyon o sa drama ng politika, kundi sa matitibay na ebidensya na dumaan sa tamang pagsusuri. Ang pagkilala sa pantay na kapangyarihan ng batas ang tanging paraan upang manatiling matatag at maayos ang ating buong bansa.